Magandang araw mga ka-good vibes. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta po sa aking programang Love Letters. Maraming salamat dahil hanggang ngayon andito pa rin kayo, nanonood, nakikinig sa mga buhay pag-ibig ng ating mga love centers. Ngayon tutunghayan po natin ang buhay pag-ibig ng ating love center sa ating episode 19. Dear Tita Pretty K, ako po si JC, my 4 years old son. I'm 23 years old. Maaga po ako nabuntis sa edad na 18. At nagsasama na po kami sa isang bubong ng ama ng anak ko. Masakit po sa loob ko sa taong akala ko kakampi ko sa lahat ng bagay. Akala ko maasahan ko, matatakbuhan ko. Hiwalay na po ang nanay at tatay ko. They all both have different families. And lately, me and my mom got a pain conversation because of one reason. Yes, I'm honestly jealous to the person na laging kinakampihan ng mama ko. She's not even part of our family. Pero, nako, my own mom treat her like her daughter than me. Nagkasagutan kasi kami ng mama ko. Sinabi ko sa kanya, Ma, I feel unloved. Tapos sabay tawa. And she said, kasi hindi ka na part ng family na to. Yun ang sagot niya sa akin. And I was like, huh? Kasi daw may asawa na ako. Kasi daw may anak na ako. Is it a crime having a child? Hanggang sa nasabi ko sa sarili ko na di ka naman foreigner. Ba't ka nagkaganyan? Parang umasta ka. Parang foreigner ka na magulang. And she said words to me. And it really hurt me so badly. Sana pinatay na lang kita noon pa. Sana hindi na lang kita binuhay. Until now, I'm still in pain. Like, wow, my mom really said that to me. Yun lang nga sinabi ko sa kanya, tinanong ko lang siya, Ma, I feel unloved. Tapos marami na siyang sinasabi sa akin na napakasakit. She also said na boba daw ako. Wala daw akong kwentang anak. Nagpabuntis daw ako ng maaga. Lumayas po ako noon nang dahil din sa kanya. In fact, kung anong meron si mama ko, meron din yung si girl. Samantalang na ako na anak niya, wala. Bibiruin ko sana all, binibilhan ng mga ganyan. Sasabihin naman niya, bakit daw hindi ako mapabili sa asawa ko? Dapat daw mag-asawa daw ako ng kano para may pera. I don't love just for money. Masakit lang sa akin na sarili kong nanay. Nasabi niya sa akin yon na no one asked me if I'm tired. Kung okay lang ba ako. No one. But I'm still birthing. Kinakaya ko yung sakit bilang anak. Na ina na ngayon, I will never do that to my child. Kahit sobrang galit pa yan, I was still smiling. Nakakatawa pa rin ako sa harap ng ibang tao. Para maging okay. But
Sa totoong buhay, napakalungkot ko po. I'm suffering sa lahat ng bagay. I'm suffering din sa family na kasama ko. I'm suffering sa own family. And Diyos ko, pati ba naman sa mga parents ko, sila pa yung nagda-down sa akin. Ito ba yung parusa ko, Tita Pretty? Pasensya ka na, Tita Pretty, ha? Dito ko ibinuhos lahat ng sakit ng loob ko. Tita Pretty, ano po gagawin ko para malagpasan ko yung sakit na dala-dala ko? Pagod na po ako. Hanggang dito na lang, JC. Maraming salamat, JC. Alam kong hindi madali yung napagdaanan mo. Alam kong masakit dahil you feel unloved by your mom. At humihingi ka ng payo sa akin. Kaya ang ginawa ko, humingi ako ng mga opinyon o payo sa ating mga viewers. At ito ang mga sinasabi nila. Para sa akin, di dapat tayo magagalit sa ating magulang. Kahit pag baliktarin pa ang mundo, magulang pa rin natin sila. Kahit anumang mangyari. Sa part na magulang, masakit sa kanila na ang anak nila ay may sama ng loob. Kaya kung maaari, ipapasa Diyos ng anak at sana mapatawad niya ito. Kung anuman ang naging kasalanan, pwera na lang kung illegal o krimen na ginawa, batas na ang humusga. Ito rin ang sabi ng isa. Huwag magtanim ng galit sa mga magulang. Patawarin niya kung anuma pong naging kasalanan sa kanya. Hindi naman sa ngayon, maaring sa mga susunod din na pagkakataon. Kasi kahit balibaliktarin man natin ang mundo, sila ay mga magulang. Magulang natin sila. Dapat natin silang patawarin. Kasi mahirap din magtanim ng sama ng loob, lalo pat hindi na sila iba sa atin. At marami pa. Ito rin ang sabi ng isa. Napagdaanan ko din ang magalit sa magulang. Dahil hindi naman alam ng mga anak ang sakripisyo ng magulang para sa anak niya. Kaya ang magulang ang mag-a-adjust talaga para sa anak. Kung malawak din naman ang isip ng anak. Maintindihan din niya kung bakit nagalit ang magulang sa anak. Para sa akin, ako yung lalapit sa aking anak dahil di ko din matiis na di kausapin ang anak ko, lalo kung kasama ko naman siya sa araw-araw. Para sa akin, tanungin niya mama niya, bakit ganon, pakikitungo sa kanya. Ano ang ugat ng galit sa kanya, dapat hindi siya magtanim ng sama ng loob. Kasi kahit ganun pa man, inalagaan at isinilang siya. Baka may mabigat na rason lang ang ina na kinikimkim lang din niya. Pero kahit ganun siguro naman, pinilit niyang maging mabuting ina. Kahit balibaliktarin man ang mundo, ang ina ay ina. Ang anak ay anak. Open conversation sa bawat isa, ilabas ang hinanakit sa bawat isa. Mahal siya ng mama niya, yun nga lang baka may pinagdadaanan din na hindi makakalimutan ng mama niya. Parang na-trauma ba? Ayan, maraming mga opinion ating mga viewers. Maring may pinagdaanan mama niya sa nakaraan na ibinibunton sa kanyang anak.
Maraming salamat sa ating mga viewers dyan na binigay ang kanilang mga opinion at payo sa ating love sender ngayon. Para naman sa akin, JC, ang masasabi ko lang, kausapin mo ng salininan ang iyong ina. Sabihin mo ang lahat ng gumugulo sa isip at sa puso mo. Sabihin mo sa kanya kung bakit siya nagkaganyan, ano ang pulot dulo nito. At sabihin mo sa kanya din na kung gaano ka naapektuhan sa mga pinagsasabi niya sa'yo. Kung bakit ganun niya kamahal yung isa, na naging unfair ba yung pagtitreat niya sa'yo. At pangalawa, manalangin ka sa Diyos. Dahil wala pong imposible sa Kanya. Idulog mo lahat ng iyong mga sama ng loob. Kasi alam kong hindi tayo pababayaan ng ating may kapal. At meron kaming isang awitin para sa iyo, JC. Sana magustuhan mo ito at sa ating mga viewers. Don't you